Handa makipag-areglo si Pangulong Duterte sa kumpanyang nahulihan ng umunoy fake tax stamps. Pero may kapalit na tulong yan na pakikinabangan ng mga may sakit. Saksi si Cedric Castillo. Huli ang pagtatapon ng isang grupo ng bulto-bultong sigarilyo. Ang nag-manufacture ng mga itinapon, Mighty Corporation, na nahulihan pa naman kamakailan ng mahigit 2 bilyong pisong halaga ng sigarilyo na meron di umanong pekeng tax stamp. Inaalam tuloy kung lehitimo ang mga tax stamp sa mga tinapong sigarilyo. Sabi ng abogado ng Mighty Corporation, wala raw pananagutan dito ang kumpanya. There was no relationship between the people who were supposedly dumping those and the company itself. Baka ano yan, yun yung mga dealers or even the retailers who are apprehensive na because of all of this news going around. Pero problema pa rin ng Mighty ang ikinakasang tax evasion case dahil nga sa di umano'y fake tax stamps. Sabi ng Pangulo, handa naman siyang makipag-ayos sa Mighty pero may kapalit. Sabi ko, okay, give me 3 million. Billion. Sabi ko, 1 billion for basilan sa ospital. 1 billion sa Hulo. Tapos ang naisipan kong sunod, ibig sabihin, iniisip ko talaga kayo. 1 billion yung Mary Johnston Hospital sa Tondo. Sabi ng mga negosyante dyan, kulang yun. Kasi ang interest. Sabi ko 5 billion siguro, but depende na lang kay Paildon, Dulay, pati Dominguez. Pagka pumayag sila, payag na rin ako. Sabi ng Mighty, suportado nito ang pagtulong na maabot ng gobyerno ang mga target nito sa buwis at pag-angat ng lipunan. Sa raid ng customs, nasamsam ang mga sigarilyong may fake tax stamps di umano. Pero inireklamo ito ng Mighty sa Manila RTC dahil illegal daw ang raid, sabay sabing hindi smuggled ang mga sigarilyo at hindi peke ang stamps. Naglabas na ng 20-day temporary restraining order ang korte laban sa mga raid. Iaapila ito ng customs. This is enough time for the subject to clean whatever they need to clean. Nauna nang sinabi ng BIR na sa mga raid kasama ang customs, may mga tax stamp na nagnegatibo o invalid ng tapatan ng kanilang mga scanner. Kinuwestiyon ito ng Mighty Corporation at sinabing palyado di umano ang mga aparato. Ako si Cedric. PTV Newsbreak. Pinagbabayad ni Pangulong Rodrigo Duterte ng 5 bilyong piso ang isang kumpanya ng sigarilyo na umano'y nameke ng tax stamp sa kanilang mga produkto. Sa kanyang talumpati sa harap ng iba't ibang local chief executive sa Mindanao sa Davao City, pinayuhan siya ng kanyang economic managers na umano'y lugi ang pamahalaan kung 3 bilyong piso lamang ang halaga ng tax liability ng naturang kumpanya. Giit pa ng Pangulo kung pahihintulutan ng Department of Finance kasama na ang BIR at Customs ay dito na ang magiging halaga ng sisingilin tax liability ng kumpanya ang nahaharap sa kasong tax evasion. Naglabas na ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa presidente ng Mighty Corporation na si Alexander Wong Choo King. Batay sa memorandum na inilabas ng DOJ, sakop din ng lookout bulletin ang kapatid ni Alexander na si Cesar Wong Choo King. Inilabas ang lookout order matapos ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdakip sa magkapatid dahil sa pamemeke ng tax stamps sa mga ibinibenta nilang sigarilyo. Tiniyak naman ng National Bureau of Investigation na handa silang tumalima sakaling ipag-utos sa kanila ng DOJ na agad itong aksyonan. Sinabi naman ng NBI na hindi pa nila maaaring hulihin ang magkapatid dahil wala pa namang kasong isinasampa laban sa mga ito. Nakikipagpulong sa National Bureau of Investigation ang sinasabing isa sa mga may-ari ng Mighty Corporation. Sa kabila ng utos ng Pangulo na arestuhin ang mga nasa likod ng kumpanya, ayon sa NBI, wala pa raw silang dahilan para gawin ito. Nakatutok si Cedric Castillo.
Pasado alas 10 ng umaga, nagpakita sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Alexander Wong Choo King na ayon sa NBI ay isa sa mga may-ari ng Mighty Corporation. Nakapulong ni Wong Choo King si NBI Director Dante Gueran. Limitado ang impormasyong inilabas tungkol sa pulong pero nilinaw ng ahensya na hindi pag-surrender ang ginawa ni Wong Choo King. Base sa 2016 General Information Sheet ng Mighty Corporation na nakahain sa Securities and Exchange Commission, si Alexander Wong Choo King ang VP for External Affairs at Assistant Corporate Secretary ng Mighty. Sabi ni Chief Presidential Legal Advisor Salvador Panelo, pinaaresto ng Pangulo ang mga may-ari ng Mighty Corporation sa posibleng kaso ng economic sabotage dahil sa paggamit di umano ng fake tax stamps. Nakaamba rin sa Mighty Corporation ang 1 billion peso tax evasion case na balak isampa ng Bureau of Customs dahil sa hindi raw pagbayad sa excise tax at pag-smuggle ng mga sigarilyo sa bansa. Pero wala pa raw dahilan ng NBI para iparesto ang mga may-ari ng Mighty Corporation. Wala pa raw silang nakukuhang utos mula sa palasyo. Wala pa rin nakahaing reklamo sa Mighty Corporation. Well, the NBI will have to follow orders, but if a person already voluntarily submits himself to the NBI, then we will have to weigh the legal options of the NBI. If we have, if we can justify holding on to the person, if the person has a warrant of arrest, then we will hold on to the person. Oh, in fact, we voluntarily repaired to the NBI this morning, and it was very cordial. Ni-request daw ng Bureau of Customs sa NBI na hanapin at kausapin ang mga may-ari ng Mighty Corporation. Nag-iimbestiga rin ang Bureau of Internal Revenue sa mga hindi raw nababayarang buwis ng naturang kumpanya. Tiniyak daw ng Mighty Corporation na makikipagtulungan sila sa investigasyon. There's a process, assessment, and all that. And after that, mula sa NBI, tumuloy sa Department of Justice si Wong Choo King pero walang ibinigay na detalye kung ano ang nangyari sa pulong. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Pinapaaresto ni Pangulong Duterte ang may-ari ng Mighty Corporation dahil sa paggamit umano ng pekeng tax stamps. Ibinunyag din ng Pangulo na tinangkaw umano siyang suhulan noong siya'y Davao City Mayor pa. Ang nasa likod niyan, ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, ang Mighty Corporation din umano. Nakatutok si Joseph Moro. Matapos masamsam ng mga otoridad ang 2 bilyong pisong halaga ng Mighty Cigarettes na meron naman ng peking tax stamps, inutos si Pangulong Duterte ang pag-aresto sa may-ari ng kumpanya na si Alexander Wong Choo King dahil sa economic sabotage. Yes, I ordered this arrest. Sir, why? Well, he's the one behind it. And then, What, sir? yung fake cigarette stamps. Sa cabinet meeting kahapon, nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tangkang panunuhol sa kanya noong mayor pa siya. Isang Pasko raw noon may nagpadala ng isang kahon. Akala raw nila ay wine lamang ang laman, pero nang buksan nila, pera pala. There was a Christmas gift. It was a gun during last Christmas. Sabi ko hindi ko tinanggap. And when I was mayor, hindi naman, wala namang sinabi. Basta iniwan lang. May hiningi, pabor. Sabi ko, I am not into it. Pero pag tindig niya, may naiwan doon na parang, hindi naman, wala namang bribery kasi wala namang sinabi. Parang gratis. Pinahabol ko kay Bong. Hindi ko, akala ko kung buti tatanggapin ko. Hindi naman ako umiinom eh. Binibigay ko lang. Pero yung tinignan ng aid ko, pera, sabi ko, ihabol mo kung saan yung so nahabol niya sa eroplano mismo, Davao. Hindi pa muna sinabi ng Pangulo kung sino ang nasa likod ng panunuhol. Pero ayon kay Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, ang kumpanyang Mighty Corporation daw ang nagtangkang manuhol sa Pangulo. Nag-send niya sa amin na nagbigay ng pera itong si pangalan nun, Wong. May-ari ng Mighty. Yes, sir. Akala niya, alak yung binigay. Pero nung binuksan ni Bongo, yung kanyang special assistant to the president, sila niya pera. He was ordered arrested by the president because of
economic sabotage. Marami siyang ginagawa, tsaka pinangangalanda kanyang nabibili niya lahat ng mga opisyalis dito sa ating bansa. Ngayong Pangulo na siya, ayon kay Pangulong Duterte, wala pa naman daw nagtatangkang manuhol sa kanya. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Sir, to your knowledge, will you be affecting your problema? Yung payment, sir? Sir, to your knowledge po, wala pa pong complaint filed against Mr. Wong Choo-king? Wala pa naman po? Sa kabila. Puno na dito, sir. Sa kabilang sa akin. Thank you, sir. Puno dyan, puno. Teka, baka malukutan tayo niya. Diyan pa rin, no? Meron pa.